Ang aswang sa Bulkang Taal. Noong unang panahon, sa tabi ng Bulkang Taal ay may isang maliit na baryo na tinatawag na San Nicolas. Mapayapa at masagana ang pamumuhay ng mga tao roon, sapagkat ang lupa ay mataba at ang lawa ay hitik sa isda. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang alamat na matagal nang kinatatakutan ng mga taga-doon, ang alamat ng aswang sa Bulkang Taal. Ayon sa matatanda, sa gitna ng bulkan ay naninirahan ng isang nilalang na hindi tao, hindi hayop, isang aswang na kayang mag-anyo bilang usok, ibon, o kahit isang magandang babae. Kapag kabilugan ng buwan, sumisingaw raw ito mula sa bunganga ng bulkan at bumababa sa mga baryo upang maghanap ng biktima. Kadalasan ay sanggol o buntis. Isang araw, dumating sa San Nicolas ang isang misteryosang babae. Ang pangalan niya ay Lila, isang dalagang maputi, mahinhin, at halos di nagsasalita. Napadpad daw siya sa baryo matapos ang isang sunog sa kanilang nayon sa kabilang isla. Pinatuloy siya ng mag-asawang Mang Pedro at Aling Marta, sapagkat kilala ang baryo sa kabutihan ng mga puso ng mga naninirahan doon. Sa simula, normal ang lahat, tumutulong si Lila sa gawaing bahay at tahimik na namumuhay, ngunit unti-unting nagbago ang mga bagay. Isang gabi, nawawala ang sanggol ng mag-asawang Sayon at Mila, wala ni bakas kung paano ito nawala. Sumunod na gabi, isang buntis na ginang ang natagpo ang wala ng buhay, tuyot ang balat, para bang sinipsip ang laman, nagimbal ang buong baryo. Nagsimulang magbantay ang mga lalaki tuwing gabi, bit-bit ang sibat, bawang, at mga dasal. Ngunit kahit ganoon, patuloy ang pagkawala ng mga bata at ang paglitaw ng mga tuyot na bangkay. Walang makitang ebidensya, laging tuwing kabilugan ng buwan nangyayari ang kababalaghan. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog na bilog, nakita ni Mang Pedro si Lila na naglalakad papunta sa lawa. Dahan-dahan siyang sumunod. Laking gulat niya nang makita niyang unti-unting nagbago ang anyo ng dalaga, ang kanyang mata ay naging pula, ang kanyang kuko ay humahaba, at ang kanyang ngiti ay nagsiwalat ng matatalas na pangil. Tumalon ito sa lawa at biglang naging isang malaking ibong itim, lumipad paakyat sa bunganga ng bulkan. Muntik na siyang mapasigaw sa takot, ngunit nanatili siyang tahimik at tumakbo pauwi. Kinabukasan, isiniwalat ni Mang Pedro ang kanyang nakita. Nagkaisa ang buong baryo na hulihin si Lila. Gumawa sila ng patibong sa tapat ng simbahan, isang inahing baboy na binalutan ng tela upang magmukhang sanggol. Pinalibutan nila ito ng asin, bawang, at banal na tubig. Pagsapit ng hating gabi, bumalik si Lila. Di niya alam na may nag-aabang. Nang tangkain niyang lapitan ang duyan, bigla siyang sumigaw sa sakit, nasunog ang kanyang balat, umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong baryo, para bang sigaw ng libo-libong kaluluwa. Bago siya tuluyang masunog, tumalon siya sa lawa at muling nag-anyo bilang ibon. Mula noon, hindi na siya muling nakita, ngunit may usap-usapan pa rin na tuwing kabilugan ng buwan, may usok na umaakyat mula sa Bulkang Taal, at kung minsan, makikita sa ulap ang anyo ng isang babaeng may mapulang mata at pakpak ng ibon. Hanggang ngayon, ang mga taga San Nicolas ay nanatiling maingat tuwing kabilugan ng buwan, ang mga pintuan ay may bawang, ang mga sanggol ay binabantayang mabuti, at ang mga buntis ay hindi pinapalabas sa gabi, sapagkat kahit matagal na siyang nawala, ang alaala ng aswang sa Bulkang Taal ay buhay na buhay pa rin. At sinasabi ng matatanda, hanggat aktibo ang bulkan,
buhay pa rin ang kanyang espiritu. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.